Hello, hello. Hello, kamusta po kayong lahat? This is Coach Gandhi of Energize or Energies PH. And so, this will be our first time to do a vlog for Energies PH. So, actually, it's a Facebook Live, no? Well, naisip ko lang, I've been thinking, um, marami sa mga kababayan natin na hindi pa ganun ka-aware kung paano ba talaga gumagana ang solar energy na technology. So, that's the reason why I decided na i-share sa inyo yung knowledge ko, hindi lang para syempre mabigyan ng opportunity na makilala ang Energies PH, pero pinaka-importante sa lahat ay magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba itong solar technology na ito. So, with this, by the way, this Facebook Live, gagawin ko na to starting today. And siguro, I'll make sure na mas madalas tayo magpe-Facebook Live, no? Para mas marami tayong taong matulungan. Yan naman yung sabihin na natin, mission ng Energies PH po talaga, na mas marami po tayong mga kapwa Pilipino na mas ma-educate natin pagdating sa solar technology. So, please feel free po if ever you have any questions or comments. I'll be more than happy to answer your question po. Okay, so sa mga nakakapanood po nitong live na to, you can actually comment kung may mga questions kayo, or kaya naman meron kayong mga concerns. Halimbawa meron na kayong system, may mga concerns kayo, baka pwede ko kayong matulungan. Kung meron din kayong kung interested kayo, for example, na pasukin ang business ng renewable energy, please feel free to ask questions. Yan. Tutulong po tayo. Okay. So, gusto ko po sanang simulan itong Facebook Live na ito sabi nga, ikwento sa inyo kung paano nga po ba gumagana ang solar. Marami kasing mga kababayan natin na alam lang nila, may araw, kakakuha ng energy, nakakatipid. So it's like parang mga puzzle na hindi kompleto, di ba? So maganda, maipaliwanag mismo ng maayos kung paano po ba talaga gumagana ang solar technology. So, dyan natin sisimula or dyan iikot ang ating usapan for today. Okay. Okay. So sa mga nakakapanood po nitong Facebook Live po na ito, kung hindi po kayo busy, by the way, nandito ako ngayon sa sa pinaka-office ko sa Energies PH. So medyo I feel like I want to teach or share knowledge dun po sa ating mga kababayan na hindi pa ganun ka-familiar sa solar. Okay, so
Okay, so simulan natin, no? Let's make this ano lang, hindi naman formal, medyo ano lang, medyo kwentuhan lang. Kung I'll make it as simple as possible po yung explanation. Okay. So for the longest time po kasi, no, hindi ko alam kung alam natin or baka hindi natin napapansin because masyado tayong busy with what we do every day sa buhay natin. Maaring hindi natin napapansin na meron tayong nakakaligtaang source ng energy na pwede natin magamit. Siyempre, hindi na mawawala sa buhay natin ang kuryente, di ba? So, kumbaga, ang kuryente, parang kilay din yan. Kuryente is life, di ba? So, walang gaganang mga appliances sa bahay, things that make us feel comfortable, like aircon, for example, or ref, di ba? Or ilaw, for that matter, no? Or even yung ma-charge natin yung cellphone natin kung walang kuryente. It's just that po na napansin ko, syempre hindi tayo aware or parang nasunod na lang tayo sa norm, nagbabayad tayo sa kuryente or sa electric company every single month. Sa mga hindi po nakakaalam, alam niyo po ba na ang kuryente natin hindi po pare-pareho ang presyo sa bawat lugar. Merong katulad dito sa Metro Manila, nag-a-average siya ng 12, 13, minsan nagpo-14 pesos, no? Minsan pag minalas-malas baka mag-15 pa, no? Pero sa ibang lugar po mas mahal pa ang kuryente. Kasi syempre, hindi na Meralco yung nag-handle sa kanila, ang nag-handle na po sa kanila is mga electric cooperative. Believe it or not, meron pong mga lugar na ang kuryente nila pumapalo ng 17 pesos. Like recently, I came from La Union. Balita ko doon. I'm not sure, no? May nagsabi lang sa akin taga ron. Nasa 17 pesos per kilowatt. Several months back, I came from Bacolod. May work din ako doon. I think mga nasa 18 pesos daw per kilowatt. No? So, ibig sabihin, iba-iba. So you can just imagine kung depende sa lugar mo, 'di ba? Mahal ang kuryente, dahil wala tayong magawa, magbayad na lang tayo sa electric company kasi kailangan natin ng kuryente, 'di ba? So maaring hindi tayo aware na every single day merong araw na pwede nating paggawaan ng source ng electricity ng libre. Yan. Pero syempre, medyo gagastos tayo, mag-invest tayo pagdating doon sa mga gamit or equipments, no, na para makapag-harness ng power ng sun, free energy ng sun para magamit natin for electricity. So that's the reason why I will be doing this vlog from now on. I'll make it as frequent as possible para mas maturuan po ang ating mga kababayan. Okay. So, yan, at least hopefully ngayon aware na po tayo na meron tayong free energy na hindi natin take advantage, which is yung solar. No? So, just to give you an idea po kung how solar works, syempre, meron tayong mga equipment. No? So, ang major equipments po natin dyan, meron tayong solar panel. Very important yan. Yan po yung mga nakikita ninyo sa bubong. Yung parang malalaking, parang mga mukhang plywood pero kulay itim. Yan. So solar panels po yan. It's made of silicon. May iba-ibang klase niyan. Pero suma total, ang trabaho po niyan is mag-harvest ng solar energy. No? Speaking about solar energy, yan, marami pong akala. Kita nyo so we're trying to also bust the myths, sabi nga. Maraming nag-aakala na katulad ngayon, medyo ang panahon ngayon dito sa Las Piñas ay medyo makulimlim. Baka sa lugar ninyo maulan kasi I think meron tayong mga weather systems ngayon. No? Akala ng iba, hindi mo na magagamit ang solar technology. And so, actually po, ang solar technology po or ang hina-harvest po ng ating solar panels is hindi po ang init ng araw. It is based on the sun's radiance or liwanag. So, ibig sabihin, hanggat may liwanag, kahit makulimlim, kahit maulan, meron pa rin pong harvest.
So, depende na lang po yan kung gaano ka-efficient ang solar panels na gamit-gamit po ninyo. So, kami po mga installers or nasa industriya, more or less, alam namin yung mga brands na talagang magaganda, no? Talagang very efficient. So we can share that with you. Okay? So, yon. So, syempre, kailangan natin ng solar panel, mag-harvest ng solar energy. Now, alam nyo ba na ang energy na hina-harvest ng solar panels, hindi pa po agad-agad magagamit natin sa ating mga appliances yan. Okay? Kailangan po natin i-convert siya into usable energy. No? Convert siya into usable energy. Ang gamit naman dyan, next is yung tinatawag natin na inverter. Yan. So yung inverter natin, again, maraming klaseng brands po yan. No? Merong mga, sabi nga, top brands, merong secondary, and sad to say, may mga disposable, as I call them. No? So depende sa brands. No? Okay, so coming from the sun, harvest ng solar panels, i-convert siya ng inverter, and then afterwards po, pwede na po siya magamit ng ating mga appliances. So that's how it simply works. No? Now, meron pong iba't ibang klase ng system ang solar. So, hindi po hindi po eksakto yung pag sinabi na solar system or technology, mahal yan. So, hindi po lahat pare-pareho ang presyo. Okay. Meron tayong tinatawag na on-grid or grid tie. Yan po yung pinakamura na system natin. So, meron din tayong tinatawag na hybrid or yung may battery. No? Hybrid na on-grid. Meron din tayong hybrid na off-grid. So, yung hybrid na on-grid and off-grid, pareho may baterya yan. Pagkakaiba nila, meron yung hybrid on-grid, yan po ay nakakatulad ng grid tie natin or on-grid na system, yung pinakamura, nakakabit po yan sa ating electric company or sa grid. Yung off-grid naman, yan po yung totally independent po of the grid. Yan yung mga normally ginagamit po yan sa mga farms, yung mga malalayo o walang access ng kuryente. No? In terms of pricing, grid tie or on-grid na system, yung hindi pwedeng kabitan ng baterya, yung pinakamura, yan po ay marami kasing sukat or size. No? So, yan po, hindi natin pwedeng kabitan ng baterya yan. Okay? So, ang hybrid, yan pwede. Kasi ang on-grid po, on-grid or grid tie inverter, hindi po siya pwedeng dagdagan ng baterya. So, hybrid inverter lang po pwedeng dagdagan ng baterya. Okay? Okay, meron po tayong iba't ibang sizes, no? Iba't ibang sizes ng systems. No? But before I go to that, maganda i-emphasize ko pa yung benefits and advantages po ng solar. Alam niyo po, maraming nag-iisip na or nagsasabi na ang solar technology daw mahal. You know? Pero kita nyo hindi tayo aware. Actually po, every single month, the fact po na nagbabayad tayo sa electric company, pag sinuma total nyo po yan, mahal din po yan. Okay, so, imaginein mo na lang, no? Medyo compute ako ng konti, no? So, imaginein mo na lang, kung halimbawa, ang iyong kuryente ay 15,000 sa isang buwan. Okay? So, kung yan ang average na binabayaran mo every month, meron kang binabayarang 180,000 in a year. Okay? So, sa 180,000 in a year, times mo na lang sa 3 taon yan, that's about 540,000 po yan. So, nandun pa tayo sa advantage, advantage ng solar. Whereas, kapag ikaw ay nag-invest ng, say for example, less than that amount, probably mga half pa ng amount na yan, no? In about 3 years lang, or 4 years at most, no? Tubo ka na. Or rather, break-even ka na. So, tubong lugaw na yung every time na savings mo. Ito yung sinasabi na investment po talaga. Kasi,
maraming nag-iisip na ang pagpapa-install po ng solar technology is gastos, mahal. Pero hindi nila naiisip, buwan-buwan nagbabayad ka ng kuryente, hindi naman nagiging sa'yo ang Meralco, di ba? So parang forever ka na naka-tie up sa pagbabayad ng kuryente. Unlike kapag may solar technology ka, pagpalagay na natin, depende sa size niyan, 3 to 4 years or 4 to 5 years, depende sa size, in a way, bawi ka na, bayad na siya. So after that, kumbaga sa negosyo, profit na lang yan. Hindi ka na nagbabayad sa Meralco every single month. So yan ang isa sa mga advantage. Another advantage is, yan, katulad, well actually, medyo nag-improve na po dito sa Pilipinas. No? Kasi, I don't know, yung mga baby boomers dyan, hindi ako baby boomer. Pero sa mga iba dyan, I'm sure naranasan ninyo, once upon a time, grabe ang brownout. Parang ang brownout, mas madalas pa sa paghinga natin. Di ba? So, at least ngayon po, hindi na po masyadong maraming brownout. Kaya lang ang problema po ngayon, mas dumadami ang mga bagyo. No? So, mas palakas ng palakas. Ang nangyayari po ay mas nagiging madalas ang brownout. Okay. So, maaring ang isa sa mga tanong ninyo, paano yan, Coach Gandhi? Kung halimbawa, ilang araw na halos walang araw dahil sa bagyo. So, paano ko magagamit yan? Okay. So, that's the reason why may iba-iba tayong system. No? Meron tayong system na walang battery, may system tayo na may battery. So, ang isa pa sa advantage is, kapag meron kang solar technology, especially kung hybrid yan na may battery ka, you can actually store energy or electricity sa battery. So, kahit na ang mga kapitbahay mo walang kuryente, ikaw meron. Diba? So, pwede ka tumulong sa kanila. For example, kailangan nilang, alam mo, may bagyo. For example lang, may laman naman yung battery mo. No? Para siyang battery bank. No? Pwede kang magpa-charge sa kanila para ma-contact nila yung mga kamag-anak nila. Nakatulong ka pa. Diba? So, another advantage is, okay, so another advantage is, yan, pwede mo rin, or actually, ang solar technology can actually increase also the value of your property. Proven na po yan, no? It can increase the value of your property. Let's say for example, no? For example, ano lang, sabihin na natin logic, no? Let's take a fact. No? For example, meron kang nabiling bahay. So yung bahay na nabili mo, bare, di ba? Gusto mo siyang parentahan. Pag in-improve mo siya, mapipresyohan mo na ng mas malaki. Same principle po for solar. Kasi sa solar po, imagine mo, dito kasi sa Pilipinas, since tropical country tayo, syempre, bukod sa maulan, mabagyo, pag mainit, mainit. Diba? So, pag sobrang init, obviously, magbubukas ka ng aircon. Diba? Hindi tayo mabubuhay ng walang aircon. O kaya electric fan. Diba? So, the more na mas mainit, the more na kumakain ng kuryente, especially yung mga aircon. Okay? So, that's the reason why, kapag ka may system or technology, yung bahay mo, mas tumataas yung value niya. Mas valuable siya ngayon. Kasi kahit gumamit ka ng aircon, basta as long as fit yung system na kinabit sa iyo versus doon sa consumption mo, it's like paying for free. Using the aircon for free na. So, ganun na po yung situation. Okay? So, it really increases the value. Okay? So, maaring maraming nag-iisip sa inyo, sige, Coach Gandhi, alam ko na yung about sa solar, how does it work, ano advantage niya, etc. So, kung sakali ako ay maisip ko, may plano ako magpa-install, number one, ano bang system ang okay sa akin? Diba? Ano ba ang system ang okay sa akin or pasok sa akin? Pangalawa, ano ba yung system na medyo pasok sa budget ko? Diba? Number three, which is pinaka-importante sa lahat,
sino ba or saan ba ako makakahanap ng trustworthy na installer? Okay, so, sasagutin po natin lahat yan. No? Okay, una, kung ikaw ay nagpaplano or naisip mo na okay, sold ka na, kailangan talaga mag-invest ako, hindi gumastos mag-invest ako sa solar technology na yan. So, ano ba ang best system for me? Okay. So, several factors, no? For example, nakakatanggap ka na ng monthly bill. Okay? Nakakatanggap ka na ng monthly electric bill. So, kailangan mo lang i-check magkano ba normally ang binabayaran mo or nagiging konsumo mo. Ito po yung simplest, no, to know. So, paano mo ba malalaman kung ano ang system na bagay sa iyo based doon sa usual monthly electric bill mo or consumption mo? Okay? So, I would always say na ang solar po ngayon versus, the type of solar technology or system, panel system, no? Versus yung consumption natin is almost 1:1 na. Ano ibig sabihin yan? For example, kung ang bill mo ay 10,000 pesos, okay, 10,000 pesos, kasi meron tayong, ang systems natin, meron pa nga iba, 1 kilowatt, no? Pero does it make sense? So, ang minimum natin is 3 kilowatt, meron tayong 5 kilowatt, 6 kilowatt, 8, 10. So, kung mas mataas dyan, meron tayong 12, 15, 20, 25, 30, and up. Okay. Pero sa typical po ng mga bahay, nag-average lang yan sa 3 kilowatt up to mga 10 to 12 kilowatt. Sa mga medyo malalaking bahay at yayamanin, yan, inaabot minsan ng 20 to 30 kilowatt. Opo, totoo po yun. Kasi ang bill nila, nagre-range yung mga 30 to 40,000 a month. So, wag nyo na po bilangin yung aircon nila. Sobrang dami. Ka-encounter na po ako ng ganyan. No? Okay, so, paano mo nga ba malalaman ang system? So, 10,000 ang bill mo. So, magandang gawin natin, or magandang alamin mo, since almost 1:1, no? Hindi ko naman sinasabi na 10 kilowatt, magkabit ka ng 10,000, magkabit ka ng 10 kilowatt. No? Una, mahal na yung 10 kilowatt. Okay? So, medyo almost sakto mo lang doon sa 10,000 na bill mo. Okay? So, you have to decide first, no, by assessing yung sarili mo, yung behavior mo pagdating sa paggamit ng kuryente, no? Yung lifestyle mo, ika nga, or ng family mo. Una, mas malakas pa kayong gumamit pag umaga or sa gabi. When I say umaga, that's 6 a.m. to 6 p.m. Or mas malakas kayong gumamit ng kuryente tuwing 6 p.m. to 6 a.m. sa gabi. No? You have to determine, ang mga malalakas po kasi nating mga gumagamit ng kuryente, syempre number 1 dyan, yung aircon. No? Anything that cools or heats, no, anything na nagpapainit or nagpapalamig, yan po ang malalakas na gumagamit ng kuryente. So, aircon, yan, yung mga electric stove, for example, no? Water heater, yan. Ito, pinakamatindi, yung mga water pumps. No? Kasi ang water pump po, alam niyo po ba, ang water pump, nagta-times 2, times 3 po yan. Kasi nagsusurge yan eh. Pag biglang bukas, di ba, bukas patay, nagsusurge po yan. Nag-almost times 2, times 3 po ang cost niya sa kuryente or gamit or konsumo sa kuryente. Okay? Ikaw ba ay may water heater? Yan. Isa pa, ang ref mo ba ay single body? No? Yung isang pito lang, pinubuksan, or isang single body, isa sa taas, isa sa baba? Or ito ba ay yung cabinet type na binubuksan? Magkaiba po kasi ang konsumo nun. Mas malakas ang konsumo ng cabinet type kasi po meron din siyang makina na nagpapalamig dun sa system niya. No? Para siyang split type ang dating. So in fact, ang isang cabinet type po can consume as much as 2 horsepower yan. Para 2 horsepower aircon po yan. No? So hindi nakakaalam. And take note, ang ref po, walang patayan. Di ba? So, yan yung mga bagay na kailangan mong alamin. No? So, may aircon ka ba? Ilan yung aircon mo? Ilang horsepower ba yan? No?
Meron ka bang water heater, water pump, yan. Uh, Microwave, malakas din yan. No? Okay. So, for example, sa bill mo nga is 10,000. Okay. So, pag 10,000 po kasi, pag 10 kilowatt, ang pinakaibabawas niya sa bill mo is 10,000 up to 11,500. Given the regular yan, yung hindi masyado battery or ano lang yan, pang grid tie lang, no? Okay, or maliit lang yung baterya kung hybrid. 10,000 to 11,500 pag 10 kilowatt. Ang bill mo 10,000 lang, so sobra yun. Diba? Okay. So, back ka. Atras ka. So, from 10, 8 kilowatt. Ang 8 kilowatt, ang savings niya is 8,000 to 9,500. Kung magdadagdag ka pa ng battery, medyo madadagdagan pa yan. Okay, pero syempre, mahal ang battery, no? Okay. So, you can go for 8 kilowatt or atras ka pa, isa pa, 6 kilowatt. Kasi depende sa'yo, no? Ask yourself, ano bang gusto ko? Gusto ko ba ay makasave ako kahit kalahati doon sa binabayaran ko ngayon? Mabawasan man lang kahit kalahati? O gusto ko ba 70-75% ng savings ko? Or gusto ko ba zero bill? Opo, totoo po yun. Zero bill, nangyayari po talaga yun. No? So, pero depende sa size ng system, depende sa design. No? Okay. So, ano ba nga? 6 kilowatt. Ang savings ng 6 kilowatt is nasa 6,000 to 7,500. So, again, kung magdadagdag ka pa ng battery, medyo madadagdagan pa yan. So, ideally, for 10,000 pesos is 8 kilowatt. Ideal. Because that would save you about 8,000 pesos to 9,500 pesos already. Kung gusto mo ma-zero bill, gawin mong 10 kilowatt. Okay? Kasi po, nasi-zero bill ka. Okay, this is how it works, no? So, pag nag-harvest ang solar panels natin, pag nag-harvest ang solar panel natin ng solar energy, okay, diretso siya sa inverter, i-convert niya into usable energy, depende sa setting mo. Okay, depende sa setting mo. Pwede mo siyang iset na kailangan gumamit muna, kumbaga, supplyan niya muna ang bahay or business mo. Okay, so load first. Yan yung tinatawag na load first. Kung meron man siyang excess na harvest, no? Kung may battery ka, doon pupunta yan. So, isi-save niya doon sa battery mo for use sa gabi. Kung wala ka namang battery, tapon yun. Sayang. Diba? Kaya ideally, dapat meron kang tinatawag na net metering. So, mamaya, explain ko ng mas maigi yan. Pero yun lang ha, kung wala kang battery, kailangan may puntahan ng kuryente mo. Kasi imaginein mo, halimbawa, ang solar panel mo nag-harvest ng malakas. Kukunti lang ang ginagamit mo sa umaga kasi wala kayo sa umaga, nasa trabaho kayo for example. No? Ang nangyayari po niyan, bumabalik kay Meralco. Yun pong na-harvest or napupunta lang kay Meralco. So si Meralco ngayon, silently, thank you. Libreng kuryente ito na pwede kong ibenta sa iba. So, that's the reason why ang net meter, yan po ang mag-i-indicate kung magkano niya dapat bibilihin at i-offset ang bill mo. So, ganyan ang sistema ng net metering. I'll explain that later on. Okay? So, yan. Hello po. Shout out tayo dyan sa mga nanonood ngayon. Yeah? Si Mr. Stephen, the Lumen, the ever pogi, and busy businessman. Yan. Tsaka si Joseph Apasan. Hello, bro. Kumusta kayo? Okay, so going back. Okay, where was I? Okay, so yun na, no? So, very important, kapag walang battery yung system mo, dapat merong sasalo. Dapat at least makonsume mo siya, magamit mo, kasi sayang di ba? Binayaran mo yan, no? Or may net metering ka. Para kahit ibalik mo siya or ibenta mo siya pabalik kay Meralco or sa electric company, meron ka pa rin tinatawag na ginansya. Di ba? Kita. Kahit papano. Hindi kita in terms of pera, pero ang gagawin niya po niyan is i-offset niya ngayon yung bill mo, meaning ibabawas niya pa dun sa bill mo. So, ganyan po yan. No? Okay. So, let's go back. No? 10,000, 8 kilowatt yung in-install mo. Okay. So, ang 8 kilowatt po, depende pa kung anong system ba, kung may battery nga or wala. No?
So kung wala kang battery, usually savings niya mga 8,000, 8,500 lang or at most mga 9,000. Maliit lang, no? Okay. So, kung may battery ka, syempre may savings pa yan. Pag dinagdagan mo pa, may dagdag savings pa yan. Pero syempre, may dagdag din sa presyo. Okay. So, again, para malaman mo kung anong system ang best for you, number one, kailangan mo muna malaman ano ba ang klase ng lifestyle mo. Madalas ka ba wala sa bahay pag umaga? Malakas ka ba sa gabi? Or mas malakas ka sa umaga? Halimbawa, isa kang laundry shop. For example lang, laundry shop, business mo. So, normally, ang laundry shop, pinakamatagal na yan, mga 7 o'clock, di ba, ng gabi, or at most 8, no? So, ang count niyan, meron ka ngayong gamit na ng kuryente starting ng 6 p.m. to 7 or 8 p.m. So, mga 1 to 2 hours. So, pwede naman na mag-grid tie ka na lang, huwag na mag-battery, okay lang, 2 hours lang naman di ba? 2 hours. Kaya lang, yun nga, may 2 hours ka pa rin, 1 hour to 2 hours. Kung halimbawa ang business mo naman ay halimbawa computer shop. So kung computer shop, dapat talaga as much as possible, may battery ka kasi inaabot ng madaling araw yan, di ba? Tapos ang lakas pa niyang konsumo niya, mostly sa gabi, no? So depende. Okay. So halimbawa ang bill mo ay about 5,000, no? So kung 5,000 ka, obviously pag 5 kilowatt ang kinabit mo, savings yan is 5,000 to 6,500, sobra-sobra. So you can go for 3 kilowatt. So hopefully nakatulong sa inyo yan. Again, kung may question kayo, feel free message lang kayo. Okay, so ayun na. So paano natin malalaman? Know your lifestyle. Kung halimbawa mas malakas ka gumamit sa umaga, mas magandang grid tie. Kung sa gabi ka malakas gumamit, mas maganda naka-hybrid ka, no? Kung pareho umaga at saka gabi, hybrid. Kasi ang hybrid po, sa umaga may savings ka, sa gabi meron through the battery. In fact, marami po ako nakakausap na client, kami na po ang pumipilit sa kanilang gamitin ang aircon nila sa maniwala kaysa hindi. We would always tell them, gamitin nyo po yung aircon nyo kasi sayang. No, sayang yung harvest. Actually po, pag may solar ka na nakakabit, no, dyan sa bahay mo sa business mo, as long as tama ang system, kahit na hindi ka na magpatay ng aircon, simulang sumikat ang araw hanggang bago siya lumubog, wala ka na pong babayaran. As long as enough yung system, no? So, paano ang enough ang system? Yun nga sinasabi ko. So, may mga computations po tayo niyan. Pero to make it simpler, kung magkano ang bill mo, more or less, itapat mo kung ano yung kilowatt na okay sa'yo. Coach Gandhi, paano yan? Kung halimbawa, malakas akong gumamit sa umaga, sa gabi. No? Kaso mo, medyo tight ang budget ko. Kasya lang sa budget ko for now is parang pang-grid tie lang. Paano yun? Gusto ko may battery ako. Okay, so meron tayong temporary suggestion for that. No? So, pwede mong gawin is kumuha ka ng tinatawag natin na hybrid ready. Gitna siya ng grid tie or on-grid at hybrid. Hybrid ready. Gitna siya in terms of price, gitna rin siya in terms of design or system. Gitna siya kasi ito, di ba remember sabi ko kanina, pag on-grid or grid tie ang iyong inverter, di ba hindi ka pwede mag-add ng battery. No? Pag hybrid ang inverter mo, pwede ka magkabit ng battery. So in this case, hindi mo muna siya lalagyan ng battery kasi ang battery mahal No? So, hindi mo muna siya lalagyan ng battery, so mag-work muna siya na parang grid tie siya. Sa umaga lang savings mo. Ganun talaga. No? And then, pag may budget ka na later on, lalagyan mo na ng battery. Kesa naman magpakabit ka ng grid tie, tapos may budget ka na, gusto mo nang may battery, hindi pwede. Di ba? So, papalitan mo yun or magdadagdag ka ng system. Ganun. So, yun ang temporary suggestion po namin. So, maaaring may iba dyan nagtatanong sa inyo, coach, magkano ba ang battery? Kasi sabi mo, mahal Depende po sa brand, depende sa capacity ng battery. So, just to give you an idea, ang isang battery po na 5 kilowatt hour or 100 AH, no? Nagre-range siya ng mga, nasa 30 plus na rin siya.
No? 30 plus ang isang battery na 5 kilowatt hour. So ano ba yung 5 kilowatt hour? What does it serve? So para lang may benchmark kayo, ang isang aircon po kasi na 1 horsepower is about 746 watts ang kanyang consumption. So, kung i-compute nyo po yan, ang isang 5 kilowatt hour or 5,000 watts, pag dinivide nyo yan, no? 5,000 divided by 746, more or less mga 4 to 5 hours po ang tatagal ng aircon. Pero syempre, kung may iba pa po kayong gamit during the time, no? Syempre, pag sa gabi, naka-aircon kayo, bukas ang aircon, hindi lang isa, may isa pa, di ba? Plus may ref ka pa, syempre medyo iikli na yung masusupply sa'yo ng 5 kilowatt hour. But, kung ang benchmark lang natin is you have 1 horsepower na aircon, that's about 4 to 5 hours po for a 100 AH or 5 kilowatt hour na battery. So that's the reason why po, kapag mas marami kay aircon, mas malalaki ang horsepower niya, no? Kailangan po talaga yung enough yung battery, no? Meron din ako sinasuggest minsan sa mga clients ko na kung hindi nyo pa po kaya ang budget, no, ng budget, yung kumbaga, halimbawa, ang battery mo, kailangan mo talaga 60 kilowatt, no? Based doon sa computation, kailangan 60 kilowatt hour yung battery mo. Pwede naman kalahati muna. Pwede 30 muna, tapos pagdagdag ka na lang, no? Okay. Since pinag-uusapan na rin po natin ang battery, yan, marami tayong pwede pag-usapan sa battery, no? Ang battery po kasi ng solar technology, no? May iba-ibang klase yan. Okay? Merong mura. Okay, merong mura. I'm sure nakikita niyo yan sa Facebook, no? Meron tayong mga lead acid or gel type, may mga ganyan. Mura po talaga yan, actually. Ang catch dyan or trade-off is, yung mga mura na yan, nagtatagal lang siya ng mga 2 years, 3 years. Swerte ka na pang nagtagal ng 5 years yan. Kaya mura siya. Palit ka na naman. Okay. So, ang gamit po namin ngayon is tinatawag na LiFePO4. Okay, Life, as in L-I-F-E, PO4. LiFePO4. Ibig sabihin yan, lithium iron phosphate na po yan. So, yan po mga battery na yan, kaya mahal, matatagal na po yan. Nagtatagal po yan ng minimum at least 5 years, minimum, no? Pero it can last mga 10 years, 15, depende sa gamit, depende din sa pagkaka-settings mo. Okay? Kasi po, ang battery natin, consider natin ganito. For example, may power bank ka, or rather, cellphone, no? Cellphone, for example, may cellphone ka. Ang cellphone kasi, ang battery ng cellphone, pag sinagad mo siya, no, na talagang totally zero, di ba? Diyan po nasisira ang battery. Hindi siya nagtatagal. So, ang mga batteries po ng solar, merong iba-ibang klase, no? Merong tinatawag na may DOD, term po namin yan, may DOD, depth of discharge, no? Ibig sabihin yan, yung iba kayang isagad hanggang 90%. So, hanggang 90% pwede mong gamitin. Meron namang iba hanggang 80% lang. So, for example, sinagad mo 90%, no? 90-10, no? Out of 100. Magtatagal naman siya, pero kung gusto mo pa siyang magtagal pa, iset mo siya ng, say for example, mga 70%. Yung iba ginagawa, 70% lang yung ginagamit nila. Tapos, kumbaga hanggang dun lang, tapos charge na ulit. Okay? So, for example, if you have 100% capacity, sabi ko nga, merong iba, design na hanggang 90%, pwede mo siya iset, sagarin mo siya ng 90. Yung 10, back up na. Tapos, charge ka na ulit. No? Yung iba, inuurong. Imbis na 90, ginagawang 80 lang, or 85, or 70, depende sa kabila. No? Para mas lalong magtagal. Okay. So, yan po, when we're talking about batteries. Maraming brands ng batteries po. Oh, by the way, hindi ko pa na-include sa pinag-uusapan natin na I'm sure, kasi sobrang dami ko na pong na-encounter na ganito. I'm sure, ang daming tumatakbo sa isip ninyo, lalo na kung hindi kayo that familiar sa technology.
Coach Gandhi, ano yung nakikita ko? Na nasusunog daw. Nasusunog o nakakasunog, pumuputok daw ang inverter, battery, nasusunog yung bubong, etc. That's actually one of the reasons, siguro, I'm just assuming, siguro, kaya marami rin hindi ganun ka-confident ang magpa-install ng solar. Kasi nga, they have that fear, no? Sabi nga, ako personally, I make it a point na if I fear something, I don't, kumbaga, I go for it head on. Kasi the more you fear something, sabi nga, 80 to 90% of that does not really happen. Okay? Or 90 to 100% of that usually does not happen. Fear lang siya, no? Takot mo lang. Okay, going back. So, marami kayo napapanood, naiisip, nagsasabi sa inyo, naku, mahirap yan, baka masunog, etc., etc. Okay. So, ito po yan. Alam niyo po, ang mga gamit na ngayon ng solar, no, whether panels, battery, and inverter, and even mga breakers, ETS, etc., lahat yan, no? As time goes by, ini-improve po yan. Mas lalong nagiging improving. Meaning, as long as yung brand na okay. Kasi may mga brands pa rin po talaga na medyo cheap. Yun, medyo kabahan ka doon, no? Pero as long as branded yan, mga usual brands, I'll share with you some of the brands later. Mas sturdy na po siya, mas matibay na siya, mas reliable na siya. Okay, coach. So ano nga ba ang pinagsisimulan ng mga sunog, mga ganyan? Okay, so usually po talaga, almost 100%, believe me, okay? Madalas yung ganyan na nangyayari is not the product itself, but it is how it was installed. I'll give you an example. Yung sa panel po kasi, pag in-install po yan, hindi po actually po, no, kung ito ang bubong ninyo, example, ito ang bubong ninyo, okay? Ito ang panel ninyo, okay? Hindi po siya direct. Hindi po siya talagang, yan, ganyan, direct ang install. Hindi po. So, meron po tayong mga tinatawag na mounting accessories. Kailangan po, nakaangat po yan. Nakalutang. No? And hindi lang nakalutang, nakatilt po yan. Okay? Hindi siya dapat nakadikit. Or at least meron siyang enough space for ventilation. Kasi pag wala pong enough space for ventilation, imagine niyo sobrang iniinit, ito, meron pa ring metal component yan, dyan po nagsisimula yung mga sunog sa panels. Okay? So, meron tayong mga railings, mga clamps, no, mga brackets, para hindi siya totally nakadikit doon po sa bubong natin. Okay. So, sa inverter naman and sa battery, obviously, ang naging reason ng mga sunog na ganyan, it's because of faulty installation. Meaning, mali ang wiring, meaning may naka-expose na wiring, meaning baliktad yung wiring. No? Experience na namin yan one time, no? Not because sinadya namin, but because meron kasing mga supplier na medyo baliktad. Hindi ang utak, ang pagkakagawa. I'll give you an example. Yung breaker kasi natin, no, breaker, I'm sure, alam nyo na siguro yan, yung breaker, yan yung mga protection natin para sa mga trips, mga nagtitrip na kuryente, no? Okay. Ang breaker kasi natin normally, pag positive, negative, para pagbabasa from left to right. Okay, left to right. Meron kasi minsan nagmamanufacture, baliktad, right to left. So, syempre minsan, si installer hindi na napapansin, hindi niya ganun kakabisado yung breaker na yon, minsan nagkakabaliktad ng kabit. Diba? So, yan. Kaya normally, faulty installations talaga. Even batteries. Yung iba naman ay yung miscomputation or calculation ng load versus capacity or versus voltage. No? So, yun ang mga normal. By the way, sa mga nagtatanong, Coach Gandhi, engineer ka ba? Yan. Medyo commercial ako. Hindi po ako engineer. Experience ko na lang po. No? Experience taught me. But I am a licensed real estate broker po. Saka training consultant din po ako. So, nagtayo na po kami ng business which is
ang Energies PH or Energize PH without the E, no? So kami po ay nag-i-install, nagbebenta ng mga packages for installation. So ganyan po. And we're already going for EV charging na rin. Yan. So mamaya pag-usapan natin. Alright, so going back, kasi importante muna, what do you get out of this Facebook Live? Okay. So, kapag alam mo na kung ano ang system na best for you, ano ba? Grid ba? May battery ba? Wala? Grid ready ba? Etc. No? Very important din na alamin mo saan ba or sino ba ang mahahanap mong trustworthy installer. Ako po, marami po akong kwento tungkol dyan. Ang dami ko na pong nakausap na kliyente. No? Alam mo naman tayo mga Pilipino, gusto natin parati mura. Hindi yung minumura tayo, ha? Mura ang gastos, di ba? So, naghahanap sila ng mas mura. Later on, napapamura. Bakit? Kasi po, pag may problema na yung system, may trouble, hindi na nila makontak yung installer. Sad to say po, nangyayari po yun. Hindi po ako naninira ng mga kapwa-installer namin, pero, tapatan na tayo mga pre, mga bro, no? Meron at meron mga ganong installer talaga. Pero alam nyo, disclaimer, no? Disclaimer. I just wrote something, no? So naalala ko siya. Disclaimer lang. Hindi po natin pwede totally dapat i-blame ang installers for doing that. I'm not defending myself, but I am explaining kung bakit po ganon. Okay, una, ang isang installer, kapag nag-install po, no? Syempre, may materialis yan, di ba? And yung services nila to install. Okay. So, sa materialis, yung iba, nagpapatong ng pagkalaki-laki, di ba? Plus, may installation fee pa sila. So, hindi sila nagiging competitive. Yung iba naman, gusto nila maging competitive at cost na lang yung materials, doon na lang sila kumikita sa installation charges nila. Pero nakakalungkot, marami po tayong mga kababayan, ang iniisip lang nila, makatipid. Di ba? Makatipid. Sige, sakarin natin tong installer na to. Baratin natin. Sorry po for the term. Baratin natin. Okay. Ayun na. Ibinigay sa'yo ng mura. Ang problema po, mapipwersa ngayon itong si installer. No? Na hindi na kayo napupuntahan. Kasi po, for each amount that you pay, yung tamang amount po that you pay as installers, meron po kaming baon. Baon. No? Baon. Because nakita namin, baon para to service you. Kasi po pag nagsa-service po kami sa inyo, by the way, no, when we service clients, we can do it two ways. We can do it remotely, kasi meron po tayong mobile app niya, no, later on. Pag may naka-install ka na ng system, pwede mo nang makita yung harvest mo, consumption mo, kung may problema, may alarm, etc. through your phone. Okay? Si installer, meron din yan. Kumbaga, nakikita namin yung nakikita nyo rin. No? Okay. Pero, worst case scenario, that installers need to go to your place. Mabuti sana kung kapitbahay ka lang installer. Di ba? Ang installer, minsan, may na-experience ako. Ang client nasa Batangas, ang installer niya galing ng Fairview or Novaliches yata yun. So, you don't have to be a genius, di ba? Para isipin na, hello, ang gastos, di ba? So, kung babaratin nyo ng installer just because gusto nyo makatipid, no? And expect na ora mismo nandyan agad sa inyo kapag kailangan. Diba? Yun yung sinasabi ko po. So, let's help each other. No? Kumbaga, we want to help you, pero syempre, kailangan din namin mabuhay. Diba? So, kailangan din, may budget kami para sa mobilization, etc. every time we go to you. So, needless to say, ibig ko sabihin yan, hindi lahat ng mura, okay. Diba? Hindi rin lahat ng mahal, okay. Actually. So, kami po, the reason why we put up Energies PH is because lahat po itong mga natutunan ko rin, ma-experience ko sa clients, experience ko dealing with installers, no? Lahat po ng hindi maganda, tanggal. Lahat ng magaganda, kino-combine po namin. So, ano yung mga magaganda? Number one, meron po kami po
talagang nag-invest kami in an office, showroom, no? Kasi po, gusto namin ang mga kliyente kampante. Kung may problema ka, punta ka sa office namin. Or tawagan mo kami. Diba? Makokontak mo kami. Punta ka sa showroom namin. In fact, ang aming business model po is we're actually inviting yung mga potential business partners or gusto pumasok sa business ng renewable energy, we can actually partner with you. Para siyang franchise pero better than a franchise. Kasi pag magpa-franchise ka, di ba? The reason why we're doing this, by the way, not just to earn, pero ang gusto po kasi namin, mas mag-proliferate po sa mga communities ang Energies PH. Para hindi na si taga Batangas tatawag pa ng taga Quezon City. Di ba? Doon na mismo sa community nyo. Parang Jollibee na ng solar. So, para doon na mismo, pag may problema, may mapupuntahan ka. So, ang style po namin, di ba, usually franchise, magbabayad ka ng franchise fee. Gagastos ka pa para sa inventory, di ba? Magbabayad ka ng royalty every month o sa sales, di ba? Kami simple lang po. No? Simple lang po. 50-50 tayo sa net profit. Ayan medyo binibigyan ko na po kayo ng idea. 50-50 tayo sa net profit, pero may kanya-kanya tayong role. Ang role mo is you set up the shop, no? Siyempre, rental, renovations, hiring ng tao. Basically, ikaw yung pinaka daily operations, no? Sales. So, once na may ma-close, kami na po ang magpo-procure ng materials para mas price competitive and ma-check din natin yung quality. Kami na po ang mag-install at kami na po ang mag-maintain. No? So, may kanya-kanyang role tayo. So, ganyan po ang business partnership na meron kami. So, we don't ask for franchise fee na, you have to buy the materials pa, etc. Hindi na po. We only ask for a minimal capital lang from you. As in, minimal lang. Sobrang minimal. How minimal? Depende sa size ng store mo, pero wala pang 100,000. Okay, gano'n. Kasi, lang yon, ang kasama lang doon, yung initial display inventory mo, pa-display lang, no? Tapos yung mga marketing stuff, kits and all, no? Yun lang. So, hindi po siya mapupunta actually sa amin. May katapat na makukuha ka. Basta ang importante, makapagsimula ka doon sa community mo. We're only allowing one maximum of 2 per area, depende sa size po. Okay, so going back, paano ka nga ba at paano mo nga ba aalamin kung sino ang okay na installer at hindi? Yon. Number 1, as much as possible, kailangan registered. So kami po, corporation po kami. No? Registered na business. Pangalawa, as much as possible, dapat may store. Diba? Siyempre, iba home base. No? Okay naman, bahay niya. Punta mo sa bahay. Diba? Pero alamin mo yung bahay ko saan. Diba? Ayun. So, hindi yung parang out of the blue na lang. No? So, ayun. So, importante may office, registered. Siyempre, may experience. No? So, yan. Very important yan. At saka yung presyo, alam mo, ang presyo minsan, pag sobrang baba, too good to be true, kabahan ka. Kabahan ka. Okay? I'll give you a perfect example. Meron ako minsan nakikita, parang ilang kilowatt na, more than 3 or 5, parang ganon. Parang 54,000 lang. Parang ganon. Or parang basta less than 100,000, ako, kabahan ka doon. Ma'am, sir. Ang medyo, sabihin na natin, medyo sakto or tamang pricing, mga nasa 100 plus, at least for a 3 kilowatt grid tie. Hybrid, more or less mga 200 plus. Ganyan siya. And then, syempre, pataas na yan, depende sa system. Yon medyo maging kampante ka. Okay, so another thing is, very important din, na yung sa after-sales servicing, yung very responsive dapat. Responsive. Not necessarily malaking company, not necessarily maliit. So, meron nga ako na-encounter, kawawa yung client na napuntahan ko. Kasi, I won't mention na lang the name of the company. Parang sabi nung yung kliyente, pinapapunta niya kasi pinapaayos niya, parang sabi nung developer, nung installer, malaking installer na to. Parang sabi, gakulangot lang naman na business yung natin yun. Yaman na. Parang ganun ang dating. So,
Di ba? So, importante at pinaka-importante sa lahat, yung installer na talagang may malasakit sa iyo. Mararamdaman mo naman yan eh. Di ba? Even sa kausap mo pa lang, kung talagang pera mo lang ba ang gusto or talagang gusto matulungan ka. So, yan yung mga reminders if you really want to have solar technology installed in your home or in your business. Okay? So, kanina nasabi ko about brands, no? So, ano ba ang mga magagandang brands? Oh, by the way, baka lang, no? Biglang maisip mo, ba't pa ako magbabayad sa installer, mag-DIY na lang ako? Pwede naman. You can actually do that if you want, no? Pero syempre, it takes time. It takes also experience. Diba? Simple lang ang tanong ko sa iyo. Kung wala ka pang kaalam-alam sa solar at gusto mong i-DIY, willing ka ba na i-risk ang family mo, safety ng family mo, sa hindi mo naman expertise? Yan lang ang tanong ko sa iyo. Or, you pay a little bit more, pero expert naman ang gagawa niyan for you, and kampante ka. So, yun lang, your choice. Yun lang, I just forgot to mention, no? Since kami po, ang pinaka-business model namin is we are looking for business partners nationwide. Pagdating sa installation, we can also install nationwide. Although Las Piñas based po kami, no? Our team is Las Piñas based. We have po accredited, no? Ibig sabihin, na-test namin yan, na-screen namin yan. Accredited solar installer partners all over the Philippines po. Kung ikaw ay nasa Visayas, nasa Mindanao, nasa Isabela, di ba? Doon sa may bandang Vigan, we have partner installers po. So, and hindi na po, ang kagandahan nito, kami pa rin, iisa lang ang kausap ninyo. Kahit saan kayong parte sa Pilipinas. So, yan yung masishare ko po for you today. So, kung meron po kayong questions pa or meron pa kayong or interested kayo to have solar installed or interested kayo doon sa business partnership. Talking about business partnership pala, sorry, I just forgot. Naalala ko bigla. Another option po natin kung sakali lang, no, na medyo bored kayo o gusto niyo ng extra income, pero hindi nyo pa kaya mag-invest. For example lang, no? Gusto nyo, try muna. We also have a program for freelance commission-based sales partners. So, yan naman, magre-refer ka and you get, sa industry po kasi ngayon, no? Sa industry namin, parang real estate din. Ang typical po na bigay ng commission is about 3% sa solar. Pero kami po, generously, we give po 5% per referral. Pag sinabi nating referral, hindi yun yung, Coach Gandhi, ito pangalan, tawagan mo, bahala ka na. Hindi po ganun, ha? So, syempre, medyo may, may tulong rin mo na kailangan namin. So, you give us as much as possible, itong taon na to, nakausap mo na, no, na-explainan mo na. Or kung hindi mo man na-explainan, bring us along, no, either personal or better kung virtual muna initially para mas efficient, no? So, pwedeng gawa tayo ng GC, usapin natin, no? And tutulungan mo rin kami to follow up until ma-close siya, until pumirma siya ng contract, until mag-down payment. So, yon, kapag ka nabayaran niya in full, then you get your commission. So, sa business partner naman, obviously, after all of the expenses, kung ano yung matira, hati tayo 50-50. So, ganun po yung sistema for that. Ano pa? So, okay, kung sakali pala may questions kayo, feel free to get in touch with us, or kung interested kayo magpa-install o may kakilala kayo, feel free to get in touch with us. Okay? After nitong Facebook live na to, I'll put it also sa comment. Kung nga kasi madalas ginagawa ito eh. Or I can tell you now, please write it down if you have pen and paper or sa phone ko. You may reach us at, ako po mismo ito, you may reach us at 0956, that's 0956
0917-557-0097. Yan. Smart 0920 ano ba yan? 258-8046. Yan. So, that's Globe and Smart. Meron pa, kung gusto mo. Another Globe. 0966-473-0663. Yeah. You may also reach us sa atin pong email. Email, mabilis lang, energiesph@gmail.com. So, energies spells as ENERGIZPH. energiesph@gmail.com. You may also check our website. That's www.energiesph.com. So, that's it po. So, kung meron pa po kayong questions, feel free, kontakin niyo po kami sa mga kaibigan natin dyan. Message niyo ako sa Messenger. Viber, pwede din po. So, yung mga numbers na binigay ko, especially yung 0097, yan, Viber ko rin po yan. So, you may reach me po dyan. Okay. That's it. So, hopefully po, magkita-kita tayo ulit sa next na Facebook Live ko. Again, gagawin kong mas madalas to. Parang stress reliever ko rin ito. Kasi, mahilig po talaga ako magturo. So, let me know if may tulong ko na bibigay kami. So, I'll make this as frequent as I can. Kung kaya kong araw-araw gagawin ko po. Kung hindi naman, basta as frequently as I can. You may also reach us po pala sa aming Facebook page. Search nyo lang, Energies PH. Facebook, IG, and TikTok. Meron tayo yan. So, yun na lang po. So, YouTube. Yan, soon. Magkakaroon rin tayo ng YouTube channel. So, yun po. Marami pong salamat and hopefully nakatulong po ako. Sa susunod po nating Facebook Live, probably pag-usapan natin ng mas detalyado yung system. Para at least, whether sa amin kayo magpa-install or sa iba man, hindi kayo, sorry for the word, tatanga-tanga. Kasi pag nakikita nila na wala kayong alam, maniwala kayo, may mga tao kasing nagtitake advantage. So at least now, hindi na kayo zero knowledge pagdating sa solar technology. Yan po. So marami pong salamat and have a pleasant day po sa lahat. Thank you po. Ingat po sila.